since nakita at narinig natin yung kanyang sinabi, ito na ang BP, si Inday Sara Duterte ho, mga kababayan. Ito sa Maynila ito eh. Kandidato. Pakinggan nyo ho mga boss chief mo sir. No, ganito po sila. Ganito po sila mangampanya, mga kababayan. Yung tipo bang wala ka talagang maririnig na plataporma de gobyerno sa kanila, kundi po yung galit, gigil, at sama ng loob nila sa mga kalaban nila, mga bossing. Yung sasabihin, ganito ang plano ko, ito ang plataporma de gobyerno ko, magkakaroon ng mga ganitong proyekto, magkakaroon ng mga ganitong batas upang sa ganon matulungan ang ating mga mahihirap. Ganito po natin iaano yan, patatakbuhin yan. Yung paliwanag dito pakinggan nyo po yung pangangampanya nila. Nakalimutan ni Joel Chua. Di ba? Umpisa pa lang. Umpisa pa lang mga kababayan. Ibang tao na ang binabanggit. Hindi mo marinig, ito po yung plano namin. Maganda po ito. Makatutulong po sa atin to. Ganito po namin patutupad ito. Joel Chua. Ang agad, si Joel Chua agad ang babanatan. Bakit mga bossing? Kasi di ba mga kababayan, nandiyan yung mga question and answer doon sa confidential funds Si Joel Chua ang nangunguna doon sa hearing ng good government, mga kababayan. Kaya si Chua ang inaatake ni Inday Sara Duterte. Di ba? Hanggang ngayon mga kababayan, yung tungkol sa confidential funds, wala pa ding sagot ang Office of the Vice President, mga bossing. Kada maiipit sila ang tumatatak sa isipan ng sambayan ng Pilipino, bigla naninikip ang kanilang dibdib. Kaya dito, babanatan na lang nila si Joel Chua. Babanatan niya si Joel Chua. Nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato. Sandali. Hindi naman yun ang layunin nung investigasyon at nung hearing doon sa Senado Ang hearing nun, mai-correct, maiayos lahat, no? Yung paggasta ng pondo ng bayan. May mga itinatanong at kumukonekta naman yung mga katanungan, mukhang alam nyo naman, ayaw nyo lang sagutin. Diba? Hindi paninira yon. Ayaw nyong sumagot. Kaya ang iniisip ng sambayan ng Pilipino, may itinatago kayo. Kaya nga yung survey nila, siya sabi na survey si Inday Sara Duterte, napakataas sa survey. Nek-nek nyo. Di ba? Hindi naman ganun mag-isip ang sambayan ng Pilipino na etong si Inday Sara Duterte ayaw sumagot, halatang may itinatago, hindi makasagot, madaming mga resibo na itinatanong sa kanya, iniiwasan niyang sagutin. May tiwala ako dito. Hindi naman ganun ang Pilipino. Ang utak nga ng Pilipino kapag kayo, hindi lang Pilipino, buong mundo. Pag meron ka iniiwasan, iisipin yan, saglit na, may itinatago ito. Hindi ko pagtitiwalaan to. Tapos survey nila, galing dun sa, sa Pulse Asia, mataas ang survey ni Inday Sara Duterte. Ano yung bugok ang Pilipino? Baliktad? Kung sino yung mga hindi sumasagot at umiiwas na mga sumagot, yun ang mataas sa rating. Ngayong eleksyon na ito, walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko. Hindi. Yung pagka-vice presidente. Kapag kayaan, lalo na yung sa impeachment, nagtuloy-tuloy, no? At hindi sila nakasagot doon, unang-una mawawala yung pagka-vice presidente. Pangalawang mawawala yung pangarap na maging presidente sa 2028. Yun ang mga mawawala, no? Hindi kayo kinu-question kasi tatakbo ka sa midterm election. Hindi dahil doon yun. Kinu-question kayo kasi may mga nakita na hindi nyo maipaliwanag. Dahil kinuha nila at niyuraan nila. Pero nakalimutan niya ang kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat natin?
O kaya ano daw ang dapat gawin kay Joel Chua? Saglit lang kapag kayang mga yan, na-realize nila, ay saglit, itong nagsasalita sa harap natin, iniimbestigahan doon sa kamera, sa pangunguna ni Joel Chua at hindi makasagot. Naku, kailangan magtuloy-tuloy yan. No? Hanggang sa sumagot si BP Sara, iluklok natin si Joel Chua. Baka ganyan pa mangyari. Kaya pakinggan nyo, bandang huli. Ating gawin para kay Apple Nieto. O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Oh. Either Hindi lang iboto, kampanya. Ano pa? idala sa lahat Ah. ng mga Biruin nyo, no? A-attend ho kayo, mga kababayan, doon sa mga campaign rally. Nag-e-expect kayo, tara, pakinggan nga natin yung mga tao na nagsasalita doon. Ano ang plano nila sa atin? Ito, maririnig ninyo. presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero yang putang inang. Woo! Rinig nyo, mga bossing, bigyan nyo ng zero, no? Ulitin ko pakinggan nyo, mga kababayan. Ako, maniniwala ako, may mga bata dito sa harap nila. Ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero yang putang inang Joel Chua. Hindi na naman makapagpigil ang vice-presidente. Parehas na parehas ho ito, mga bossing, nung gigil niya doon kay Marcos na ating presidente, doon sa asawa ng vice-presidente at sa pinsan ng ulitin ko, kay Marcos na presidente natin, kay Pangulong Bongbong, sa asawa ng presidente na si First Lady Lisa Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Ganyan din ho yung kagigil niya. Yung sinasabi nito niya, hindi marunong magrenda ng bibig ang ating vice-president. Ganyan ho, mga kababayan. O dahil siguro, hindi kasi madaming DDS na nakapaligid dito, kailangan magmura ako. No? Kasi makukuha ko ang boto ng mga DDS pag ako ay nagmumura. Ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero yang putang inang Joel Chua. Sagwa ng kanilang pangangampanya. Mga bossing, ang sagwa ng kanilang pangangampanya. Kung ako ho, kanyari nandiyan sa lugar na yan, nakita ko na, imbitado nila si BP Sara. Sasabihin ko sa anak ko, huwag kang lumabas. No, alam ko gusto mong manood doon sa mga campaign rally, pero makakarinig ka nung mga mura, nung mga hindi mo dapat marinig. Vice President ho yan, no? Akala ho siguro ni Inday Sara Duterte, effective pa ho ngayon. At nakakatuwa pa yung style nung dating Pangulo na si Duterte. No? Kailangan merong PI, wala na. Gising ang sambayan ng Pilipino. No? Ramdam ng mamamayang Pilipino, hindi na disente yan. Pinipilit na lang nila, mga kababayan. Pilit na lang yung mga pagmumura. Maisingit yung mura. Kasi style digong yan. Akala nyo natutuwa pa ang sambayan ng Pilipino doon. Maliho kayo. Hindi na. Mga boss, Chief Amo, sir, magpapaalam na ho ako, no? Maraming salamat sa 2,500 viewers na nanonood po sa atin ngayon. Huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share ang ating mga topic at ang ating mga live stream na ginagawa. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.